Makakayanan mo kayang pumunta sa isang abandoned at haunted na lugar na mag-isa at mag-record ng video at audio kahit may naririnig ka ng mga naglalakad, naninitsit at nagsasalita. Sigurado akong unang bulong pa lang, umalis na ako. Pero ang guest natin ngayong gabi ay masasabi mong hindi duwag. Ikukwento sa atin ngayong gabi ni Sir Aaron ng Anywhere TV kung bakit niya ito ginagawa, anong mga kakaibang na-experience niya sa kanyang mga hunt at mga tips para sa mga nagbabalak na gumawa nito. Enjoy! Okay, ngayong gabi, meron tayong guest na isang YouTuber na refer sa atin ng isang ating past guest, si JJ. And yun, nakita ko rin siya actually sa ilang episode ni Sir Ray Sibayan. Kasi yun nga, na-interview ko rin si Sir Ray and yun nga, nakita kita sa mga guesting niya. Good evening, Sir Aaron, Anywhere TV. Salamat sa pagpunta po. Ayun, salamat din sa pag-invite. First time ko mag-podcast kaya Okay. Ayan. Mahaba-habang chismisan to, sir. Mga ganun lang naman. Chismisan. Oo. Ano po yung tatanong ko kasi actually naka-interview rin po ako kay, hindi ko alam kung kakilala niyo siya, si Bungo TV. And ayun nga, na-realize ko na gusto ko rin, after ko siya makausap, kasi siya syempre medyo let's say medyo anti siya sa ibang nag-ghost hunt eh. So naisip ko, sabi ko, baka gusto ko rin makarinig na side ng mga gumagawa nito. And yun nga, may content po kayo. Kailan po nyo naisipang gawin ito? Kailan nyo naisipang mag-start nung parang ghost hunting po? Bali, nag-start ako 2021, pandemic time nun eh. Nasa quarantine ako nun kasi galing akong abroad, pauwi ako. Okay. 7 days ako sa quarantine. Okay. May fascination talaga ako sa mga paranormal. Okay. Tapos ginawa ko, naghanap ako ng group sa Facebook na may gustong mag-ghost hunting. Tapos parang wala akong mahanap. Tapos nung hanap lang ako may nakita akong page. Tapos nagkaroon ng GC. Okay. Tapos nagkaroon ng meetup. Tapos tatlo lang kami nagkita-kita dun sa location. Doon na kami nag-start mag-ghost hunting. And yung isa, bali siguro mga twice, thrice lang kami nagsama. Tapos tumigil na rin siya. Tapos kaming dalawa nung isang kasama ko. Ayun, nagtuloy-tuloy kami until now, nagbablog pa rin kami. Ano yung pinuntahan yung una, sir? Diyan sa may Tikling, sa may Rizal, yung abandoned mall doon. Okay. Ano yung na-experience niyo doon? Na medyo kakaiba. I mean, nung first time ko kasi medyo takot pa ako eh. First hanggang second vlogs ko, medyo takot pa ako pag naiiwan ako mag-isa, madilim. Tapos eventually parang na-overcome ko na, tapos parang na-enjoy ko na yung mas prepare ko kasi pag mag-isa eh. Lalo na pag nasa mga haunted na location. Parang alam mo yung may adrenaline rush. Yes. The more na natatakot ka, parang nag-enjoy ka. Oh. Ayun, marami na rin ako na-experience. Pero mas madalas siya yung parang hindi ka ready. Minsan nag-pack up ka na. Saka may makaka-capture ka. Hindi ka naka-ready. Oo. Kasi kadalasan naman ganun, 'di ba? Na parang imagine ko yun na parang nagpa-pack up ka na ng equipment mo, palabas ka na, tapos doon magpaparamdam, ganun, o doon magpapakita. Kasi ang ghost hunting kasi hindi siya instant na may makikita ka. Siya para siyang parang minsan mapupuyat ka na parang minsan zero yung napuntahan mo. Yes. Parang wala kang capture, parang ang ganda ng location, sobrang haunted, tapos wala ka man ng isang na capture. Kaya minsan pag sa editing talagang binubusisi ko talaga yung video. Yes. Kasi imposibleng wala. Minsan may boses na sumisingit, pero yung talagang mag-a-appear, makikita mo sa camera. Parang bihirang-bihira yun. Ano yung gamit mo pang record ng audio?
pag nandun ka sa ganung lugar? Sa audio, ano lang yung camera lang gamit ko, eh. Action cam Ah, kasi gamit ko, eh. Oo, okay. naka-action cam ako. Tapos meron akong camcorder. May night vision kasi yun, ginagamit ko rin. Tama ba ako? May isang episode ka na nawalan ng battery yung night vision mo, tama, no? Tama ba? Sa ano ata yun, nalobat yung flashlight ko, yun. Parang, oo. Ay sa ano yun, sa Diplomat Hotel, nalobat yung, mag-isa lang ako nun eh, sa Diplomat Hotel. Tapos, nung nasa third floor na ako, nalobat yung flashlight ko. Tapos, ang tagal ko, hindi ko kasi makita saan ko nailagay yung spare battery ko. Hanap ako ng hanap. Parang ano na eh, parang pakiramdam ko may lumalapit na sa akin. Binilisan ko yung hanap ko ng battery. Oo, oo. Oo. Sorry kasi ako duwag ako. Duwag ako. So, hindi ko ma-imagine na gagawin. So, kagaya nun, nakita ko yung ibang videos mo nga na mag-isa ka. Ano yung, paano mo nilalabanan yung takot? O parang baliwala ka na sa'yo ngayon? Dati kasi, ano eh, dati kasi ayokong maririnig yung kwento ng lugar eh. Di Okay. ba minsan parang mag-interview ko ng mga taga ron. Ano pong Yes. story nitong lugar? Parang naglalaro na sa isip mo yun eh. Oo. Ay makikita ko kaya to, parang ganun. Pero nung eventually parang pag kinukuwento sa akin, mas nagiging ano ako, interested ako dun sa lugar. Parang sabi ko hindi ako masisiro dito. Parang minsan kasi ano eh, parang sa isip lang ng tao na may magpapakita. Kaya Yes, parang yes. papasok ka pa lang, tinatakot mo na yung sarili mo. Sarili mo. Correct, correct. Oo. Oo. Mm. So nagkaroon na ba ng instance na kahit hindi naman recorded, I mean, kwentuhan na lang naman natin to, na Mm. may nakita ka na, yun nga, na natakot ka? Natakot ako, saan ba ako natakot? Natakot ako sa ano, sa may Villa Epipanya sa Pampanga. Okay, bakit? Ewan ko, iba yung ano ko ron eh, iba yung tayo ng balahibo ko ron. Yun yung time na ano, natulog ako ron, mag-isa, sa Villa Mhm. Epipanya. Doon ako sa master bedroom. Pero before ako humiga doon sa kama, may sumitsit sa akin doon sa loob ng cabinet. Yung sitsit galing sa loob ng cabinet eh. Tapos ginawa ko, tinignan ko lang, tapos Oo. parang At hindi ko tinignan mo pinansin. talaga? Tapos, Akala ko ha? pinuntahan mo at binuksan mo, hindi naman. Hindi ko kasi sure kung cabinet. Parang somewhere in doon sa cabinet eh. Okay, May okay. sumitsit sa akin. Kasi nagbabalak na akong mahiga eh. Oo. Doon sa master bedroom nung ano, mga matanda, yung ano may-ari ng bahay. Tapos ayun, nahiga ako doon hanggang siguro mga 1 oras, 2 oras ako nahiga doon sa kama. Tapos ayun, may mga naririnig na ako na ano, may parang may kumatok pa nga doon sa pinto eh, doon sa Villa Epipanya. Oo. Yun naman, pag after ko mag-vlog doon, bumalik ako ng umaga tapos nilinis ko yung kama kasi parang pakiramdam ko nagalit yung ano, may-ari ng bahay. Oo nga, Oo. pwede nga, ano? Mm. Ikukwento ko lang kasi naalala ko nga, kaya ka natanong sa video, anong audio ginagamit mo? Kasi ito, Mm. mas usapang equipment nila ng, Mm. kasi nasa field ako ng ganito, ng pag-shoot, ng pag-record ng audio rin. Baka gusto mo try Mm. maghanap nung Zoom H1N. Yun yung pinakamaliit na version ng pang-record eh. Yun kasi, napaka-sensitive nung audio nun na pati yung, kunyari, Mm. maximize mo lang yung pag-record ng sound, pati yung mga maliliit na sound na hindi mo naririnig sa normal mong hearing, mapipick up nung ano. So feeling ko, oo. Ano yun, parang lapel? Para siyang Hindi. lapel? Ganun. Parang recording device siya. Para mga 100 USD ata Recording. siya. Mga 5,000 yata siya or Ah, less. So, baka less na ngayon kasi oo. may mas bago na eh. Pero, ang talas nung talaga Ako, personally, wala pa. Siyempre, hindi mo ako nag-ghost hunting. Pero for me, kasi minsan nag-trip lang. Kunyari, nakabakasyon ako. Tapos sabi ko, sige, magre-record ako ng pang stock audio lang. Kunyari, pang trabaho, baka magamit ko. Magre-record ako, let's say, kunyari, naka-outing kami, may mapuno sa labas, magre-record lang ako ng ambient sound sa area. Tapos Ah, pati yung mga ibon, pati yung huni ng ibon sa malayo, pati yung mga galaw ng grass na kukuha niya, na napipick up niya yung audio. So, feeling ko pag sinamahan mo yun, sisync mo lang nga siya pag inedit mo na. Sisync mo yung audio tsaka yung video. Pero
yun, ibang, for me, mas matalas yung napipick up na audio. Hindi, sinuggest ko lang, sir, nakialam lang ko sa Ah, ano mo, di, pag-record mo. okay nga yun kasi most of the time ang capture ko kasi sa mga exploration ko puro audio eh. No? Baka Mm. nga eh. Oh. So, yun, try mo. Zoom H1N ang tawag. Yun, sorry, mabalik ako sa question ko, sir. Yung, nasabi mo nga doon sa bahay, pag ganun, paano mo naiisip na baka yun yung rason? Kagaya no, sabi mo, feeling ko nagalit yung may-ari ng bahay. Naisip mo lang yun or parang meron ka ring parang feeling or At meaning? parang parang ang dami kasing paramdam nung time na yun eh. Parang ano, Mm, kasi parang bihira kasi yung paramdam minsan isa lang. yes. Parang nagkataon, parang tatlo, dalawa yung paramdam yung parang pakiramdam ko may may gusto sabihin na ganun. Kaya sabi ko, naisip Okay. ko na lang na pinakailaman ko yung gamit nila eh. Kasi parang trespass ako eh. Although Yes. nagpaalam ako, pero hindi naman ako taga ron. Ginalaw ko yung personal na lang gamit. Kaya, ayun, inayos ko na lang yung kama, pinagpagam ko. Ayun. Yes. Ano Mm. usually yung parang, hindi naman ritual, pero anong ginagawa mo pagdating mo sa isang lugar na pag-shoot ka doon, mag-stay ka doon, ano usually ginagawa mo? Na, I mean, yung alam ng tao, tatabi-tabi po. Pero ikaw, ano personal yung ginagawa mo? Before, nung nag-start pa lang ako, may mga kaibigan kasi akong shaman, tapos Mm. mga manggagamot. Mm-mm. Binibigyan pa ako ng mga Saint Benedict. Suot ka ng Saint Benedict, tapos dala ka ng asin, before and after, ganun, mag-cleansing ka. Pero nung tumagal-tagal na, parang hindi na ako nagdadala kasi parang tinataboy mo sila eh. Parang Yes. pag may dala kang ganun. Yun Mm-mm. nga yung habol mo, magkaroon ka ng capture. Tapos may Oo. dala kang mga pangontra, di nag-ali Tama, sa'yo. tama nga, tama. Oo. So, Mm. napansin mo nga ba na nung hindi ka na nagdala, na mas naka-capture ka ng mga sounds? May mangilan-ngilan naman, may mga capture din ako. Pero kasi yun ang turo lang sa akin pag uwi, magpagpag, daan ka sa 7-Eleven. Oo. Pag magkaroon, baka may sumama, tapos Oo. ano ka ng asin. Oo. Nung sumunod, di na, diretso uwi na ako pag inaantok na ako kasi madaling araw. Pauwi na diretso. Kaya lang, ang masama nun, nung una kasi hindi ako naniniwala din sa yung susunod sa'yo, Yes. sasama. Oo. Na-experience ko kasi, Oh. hindi ko na maalala kung saan location niya, kung sa Bataan or doon sa Baguio yung explore namin nun. Pag uwi ko kasi sa bahay, parang nung nakakatulog kasi ako mga 1:00, 2:00 na madaling araw, nanonood pa kasi yung TV. Yes. Parang tulog na yung family ko. May akyat baba doon sa hagdan namin, nakatsinelas. Oo. Sa loob ng yun, parang 4 days, ganun ng ganun naririnig ko. Tapos nung sumunod, akala ko lang, imagination ko lang. Nung sumunod, Yes. naririnig na nung asawa ko, Oo. tanghaling tapat, may naglalakad dito sa hagdan. Sabi ko, iba na to ha. Oo. Kaya pakiramdam ko, nasundan ako. Ang ginawa ko naman, ayun, kinausap ko lang, parang sabi ko, hindi ka welcome dito. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo, sabi ko. Parang siguro natuwa lang, sumama sa akin. Oo. So, pero Mm. yun lang yung instance na may sumama sa'yo pagkatapos. Yun lang naman. Ang feeling Oh, mo yun lang. Yun lang Oo. yung experience ko sa bahay. Oh. Oo. Kasi parang isang linggo yun eh. Ganun yung na-experience ko, may naglalakad doon sa hagdan namin, nakatsinelas. Oo. Mm. Ano yung mga turo sa'yo? Kung pwede mo share lang. Kung hindi naman pwede, okay lang naman. Pero ano yung mga turo Ano sa'yo kasi, sa cleansing pagkatapos? ang turo sa akin, kung sa bahay, maglalagay ka kunwari may bowl ka, maglagay ka ng rock salt, Okay. tapos ilagay mo lang doon sa part na gusto mong pakiramdam mo meron, lagay mo lang siya ron, tapos wag mong babawasan. Hangga't maaari, lagyan mo ng dagdagan mo pa yung asin. Doon lang siya, parang kasi yung pantaboy. Mm-mm. Tapos pag pantanggal ng negativity sa katawan, magbudbud ka ng asin sa tubig, tapos inom ka lang. Mm. Parang mawawala yun. Minsan kasi yung mga spirito raw, o yung mga bad spirit, parang sa emotion eh. Yes. Minsan nagiging mainitin ng ulo mo, Mm. lagi na kayo nag-aaway sa bahay, parang parang nag-iiba na yung ambience ng bahay niyo. So, Mm. may na-experience ka na bang ganun? Na parang, again, feeling mo na Hindi, wala naman? mm, wala pa naman. Pero yun lang, yung may mga paramdam na sa bahay. Parang, Hindi mo pa na-try mag-salt bath? Kasi kala ko isa ginagawa mo yun. Hindi pa naman. dati before, nung
Simula? Nagbubudbud ako sa asin sa ulo, eh. Nagbubudbud ako ng asin sa ulo, eh. Okay. Nagtuturo sa'kin tapos nung siguro pauwi ako ng bahay, eh, siguro parang 3 AM, 4 AM na ako nakauwi. Galing ako ng ano, ghost hunting. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko, "Pagdating ko ng gate, hagisan mo ako ng asin, ha." Tapos hinagisan ako ng asawa ko ng asin, dumikit sa ano, eh, Sa dumikit sa buhok? mukha ko yung asin dami. Relax. Sabi ko, "Last na 'yan." Yung sumunod wala na, hindi ko na ginagawa. Parang ano na, minsan kasi 'pag mahina rin yung faith mo, eh, parang doon ka nila Yes. kakapitan. Ano yung kung may tanong ko sir, ano yung belief system niyo po? I meaning ano yung, pinaniniwalaan niyo? I mean sa religion, gano'n? Religion po, opo. Ayun, ano naman ako, Roman Catholic naman ako. Pero pagdating sa mga ano, yung mga kuwentong bayan, mga multo, ay mga aswang gano'n, Yes. skeptic kasi ako sa ganyan, eh. Okay. Aswang, duwende. Pero pagdating sa mga 'yan paranormal, mga spirits, multo, ayan talaga naniniwala ako. Okay. Pero yung mga folklore lang na mga kuwento na matatanda, Oo. parang skeptic ako sa ganyan, eh, oo. So, kumbaga parang wala ka pang na-experience na gano'n, na parang yung mga again, yung mga kuwentong bayan nga, yung mga Mm. tikbalang, kapre, gano'n, wala ka pa na-experience na parang gano'n? Wala pa akong na-experience ng ganyan. Sa Aswang probinsya sir, wala kasi rin? 'di ba ano 'yan, aswang wala rin. Mga Mm. kuwento ng lola ko parang pero wala pa namang proof, eh, wala pa namang evidence. Sa panahon ngayon may yung tao may mga cellphone na, eh. Mas Oo madali nga, ng makapag-capture ng evidence pero parang puro kuwento pa rin, 'di ba? oo. Gusto mo Mm. maka-ano, experience sir ng aswang? May alam akong lugar. Ah, Sabi lang puwede. naman, kasi may episode kami na may feeling talaga na naaswang sila pero yun nga sa may probinsya siya. Sa may Sa saan 'to? probinsya. Ah, Dun oo, dun nga raw, eh. May mga kaibigan din akong ano rin, ghost hunter sa ano, Ghost Hunter PH, mga okay. taga dun ata yun, eh, oo. Parang bina-vlog din nila yung mga aswang, pero parang wala naman sila nakuhang wala rin sila na-capture na evidence ata. Oo. Ayun, puro kuwento lang din yung na ano nila, na nakuha nilang ano, na-capture na lang sa mga ano lang, yung kuwento ng mga taga ro'n. Mm. Question ko sir, so kahit again kaya ako rin kaya na-refer ka rin ni JJ sa'kin tsaka ganyan nag-reach out rin, through JJ na kasi sa'kin parang mas ideal sa'kin makakausap ng ngayon ghost hunter po kayo. Pero kahit papaano skeptic pa rin kayo. May mga hindi pa rin kayo parang may hindi ka pa rin pinaniniwalaan kasi feel nga hindi mo pa na-experience, 'di ba? Tama ba ako, sir? Oo, yun at parang hangga't di ko nakikita sa ano, sa mata ko na may gano'n, hindi ako maniniwala. Mm. Mm. So yung multo sir may nakita ka na? Multo sa ano, saan ba 'to? Campobello. Campobello? Kaya lang yung kay ano, kay Noli de Castro, Yes. yung pinuntahan, oo. Naka-capture ako dun, pauwi na kami. Yung gamit namin nasa kotse na, eh. Oo. Tapos parang maliwanag yung buwan nun, eh, pero parang 3 AM ata yun. Tapos maliwanag yung buwan. Sobrang dilim kasi nung highway dun, eh. Tapos pagsakay namin ng kotse, kasama ko yung kaibigan ko. Tapos sabi tapos nakatingin siya sa'kin kasi Oo. nakatitig ako dun sa ano, eh, sa harap ng sasakyan, eh. Oo. Parang siguro mga parang 500 meters away dun sa unahan ng sasakyan. Kasi may nakita ako kulay puti, parang usok tumatawid sa kalye. Oh. Tapos sabi niya, "Uy, alis na tayo," sabi niya. Sabi ko, "Nakikita mo yun?" Tinuro ko. Akala ko kasi inaantok na ako, eh, tinuro Oo. ko. Tapos nakita rin niya parang parang ano, nag-ano yung sarili ko na ano, ay sabi ko, "Akala ko inaantok na ako, eh." Yun pala totoo yung nakikita ko tumatawid sa kalye, nakita rin niya. Oo, oo. Tumatawid kulay puting usok. Kung kailan hindi na kami naka-ano, pauwi na kami, Yes, saka oo. namin nakita yung ano, Ay, yung mm, usok, kung ma-describe mo lang kasi again, based sa mga nakakausap ko kasi, lumalabas ang taong mga nakakakita rin, hindi naman lahat, pero lahat yung mga nakakakita ng mga spirit, iba-iba yung pagkakita nila sa mga, let's say, spirit. Ayoko sabihin human soul, baka hindi ko alam kung human soul yun eh. Pero, iba-iba yung pagkakita nila. hmm. So, sa'yo sir, parang pagkakita mo, para siyang shape ng tao, pero smoky siya, ganun? Mausok siya, ganun? Ano siya, eh, yung height niya parang height ng tao, pero yung form niya
Usok lang. Usok lang talaga. Walang Oo, walang usok lang siya, form. kulay puti. Oo, walang form. Wala Oo. siyang form eh. Para siyang ano, yung parang may nag-vape. Pero Oo. buo yung usok niya eh. Parang, Oo. parang ano, buo yung usok niya, yung parang hindi malabo. Parang buong buo yung usok niya. Tapos Yes. parang hindi Yes. naghihiwalay Oo, hindi yung siya usok niya. hindi Parang, naghiwa-hiwalay, oo. ah, May question ako, sir. So, ngayon nasa Middle East ka, sir, 'di ba? Tama ba? hmm, hmm, Oo. So, diyan may paniwala sila sa jinn. hmm. Nag-iikot ka rin diyan, sir, 'di ba? Nag na ako rito, ano, ano siya, sa military housing. Okay. Bali, nag-vlog ako rito ng morning sa gabi. Ano yung Ayun. wala ka namang na ano, wala ka na bulabog o na Ang, na-encounter? ang nabulabog ko yung mga tao rito eh, sa, ano, sa Saudi. Oo, sa Kasi Saudi. ang ginawa ko, in-upload ko sa TikTok yung video ko. Oo. Tapos ano, napanood ng mga lokal dito. Tapos sabi ko, ano ba, wala pang one day, 70,000 views yung ano Talaga? ko, TikTok Oo. video. Oo. Oo. Tapos yung mga comment, puro ano, Arabic. Oh, Ginawa ko, translate ko. Sabi sa akin, trespassing ka, sabi sa akin. Ano yung talaga? military housing yung pinasok mo. Sabi niya, antayin mo na lang, dadamputin ka ng polis. Puro ganun yung comment. Sabi ko, tinanggal ko sa TikTok Oo. yung video ko. Oo. Diyos ko. Hmm. May ganun pala, Di ko 'no? kasi alam na ano, di ko kasi alam na military housing yun. Kita ko kasi Yes. bagsak yung ano eh, yung bakod. Oo. Sabi ko maganda to. Tapos ginawa ko. Pinuntahan ko muna ng morning, nag-survey ako. Pero nag-vlog na ako ng morning. Tapos binalikan ko ng ano, alauna ng madaling araw. Nag-vlog ako ron. Mm. Mali. Yung engagement pala dahil sa ibang rason, eh, 'no? Oo. Pero may capture ako doon, boses ng babae. Tapos ano, Hmm. may orb. Sa loob ng mosque, merong orb. May nakunan akong orb. Mm. Lumipad doon sa harap ng camera ko. Talaga? Nasa YouTube 'yan, sir? Nasa YouTube yung ano, yung vlog ko. Sige nga, hanapin ko 'yan. Ililink ko sa episode. Orb. Tsaka boses ng babae. O doon sa Well, isang room na, ay, yung kwarto ron na ano, parang, ginawa ko lang, ano ko, tinaasan ko yung volume kasi mahina yung ano, yung boses. mm. Tapos parang may nagham na babae doon sa loob ng kwarto. Parang yung, dalawa lang yung, ano ko ron eh, yung parang capture ko doon sa, ano, doon sa location. May na-try ba kayo? Sorry, hindi ko pa napanood yung ibang video niyo, sir. Pero meron na ba kayo na-try na may nakausap ka na spirit? Parang, Sa kasi, spirit box. sa spirit Sa, box, oo. sa spirit box lang. Oo. O sa ano, sa ba to? Sa La Union, sa may ano, Cresta del Mar. Okay. Parang ano, tanghalin tapat yun, nag-vlog ako ron sa Cresta, mag-isa ako. Dala ko yung spirit box. Nakipag-interact talaga yung kausap ko eh. Sabi ko ano, nalunod ka ba rito? Sumasagot siya doon sa ano, spirit box ko eh. Sabi niya, oo. Sabi Mm. ko, anong pangalan mo? Tapos sumagot siya, Eunice. Mm. Sumasagot siya doon sa spirit box. Kung ano yung tanong ko, tapos mga ilang segundo, minuto, sumasagot siya. Tapos, anong kinahuntungan nung usapan niyo? Maano kasi pag sa spirit box kasi parang ano eh, parang Nawawala na lang. mahirap makakuha ng, mawawala na lang siya. Tapos sabi ko, ilang kayo rito? So, ayun, parang day 7, parang ganun sagot niya eh. Wow. Sa ano, sa may Mm. laon yun. Mm. I mean, sa dami na rin ng napuntahan mo na mag-isa nga, pero may kasama ka. Pero sa mga napuntahan mo, Hmm. sa na-experience mo, ano yung personal mong pagkaintindi sa ganyan, sa mga human spirit? Ano sila? Papaano sila ano yung pagkaintindi mo lang? Baka may general understanding ka lang sa spirits. Parang ano siya eh, parang kung saan sila, ano, parang may attachment sila sa isang lugar. Mm. Kung saan sila, ano, parang di sila makalis, nandun lang sila. Okay. Kunwari may pinatay doon. Pero pag sa sementeryo kasi parang ano eh, parang syempre body na lang yun nandun eh. Mm. Kung parang pagka ano ko kasi kung saan namatay, parang doon mag-roam yung ano eh. O kaya kung may saan siya kung saan niya yung gustong lugar na pupuntahan niya lagi, minsan nandun siya. Nandun siya, O oo. kaya yung bahay, o mga ganun. Lalo na yung mga bahay kasi syempre may ano sa kanila yun, may attachment sa kanila. Ano yung, kumbaga, kung re-rate mo ang mga lugar na haunted, or yung mga napuntahan mo na lang siguro, kasi ikaw ang naka-experience doon, ano yung mga pinaka nakakatakot puntahan versus yung
Hindi naman masyado dito eh. Yung sa akin, para sa akin, Bilay Pipanya eh. Mas nakakatakot siya kaysa sa ano, sa Diplomat. Ah, talaga? Mm. Wala lang kasi yung ano, parang yung na-experience kong ano, paramdam, parang ano eh, yung sit-sit sa yung katok, parang ano, mas parang sa akin notorious eh. Oo. Although yung Diplomat nakakatakot din. Sa Diplomat kasi mas maraming boses eh. Ah, Mas marami talaga? akong capture na boses doon. Oo. O may parang nagmimisa pa nga ron. Oo. Na ano, parang nagmimisa doon sa na record ko. Pero ang hirap kasi ano eh, marinig eh. Pag Yes. hindi mo hinay yung volume talaga. Maririnig mo parang nag-ano eh, parang may nagmimisa tapos may mga parang boses ng babae madalas dun sa Diplomat eh. Babae. Oo. Kanya ko yung mga ano siguro, yung mga nan O- siguro. Oo, no? Mhm. Iba-iba eh, no? So, ako rin minsan napapaisip ako ano ba yung, same sa'yo, na iniisip ko yung, parang, although ito napansin ko sa kwento sa akin ng mga Pinoy na nasa ibang bansa, let's say sa London, sa UK, sa London, na mm, parang ganun, mas attached yung spirits sa lugar kesa sa kung saan sila nakalibing. Parang ganun nga eh. May mga simbahan ka na. Ay, simbahan yun. Tama, Ay, simbahan oo, nga. oo. Sabi, kahit noon pa, sabi na kahit, yung, di ba, parang hospital, simbahan yan. Mga ano talaga. Mga, yan talaga marami. Active, oo. Ano Mm. yung mga tools mo, sir? Pag baka gusto mo ko eh. Kasi hindi ko alam kung, na-assume ko lang. Ako, medyo, may alam akong konti, pero baka sa mga nakikinig hindi sila aware kung ano yung mga tools ng mga ghost hunter. Ano yung mga tools na kadalasan mong dala para ma-measure kung or ma-check kung meron entity or spirit doon? Sa akin, syempre, ano, yung EMF, pinaka-basic kasi yun eh, EMF, yung Mm. device, pang-detect ng ano, magnetic field energy doon sa Okay. lugar. Minsan kasi, di ba, pag ano, abandon, usually wala na kuryente. Oo. Pang-detect kasi ng kuryente yun eh, di ba, ng energy. Pag Okay. pumalo yun, ibig sabihin, parang may energy doon sa loob. Oo. Tapos meron akong, ano, may REM pad ako. May ano Ganun yun, din, sir? may REM pad, meron ako REM pad. Pang-detect din ng ano, REM? REM. Pang-detect ng ano, na electromagnetic field. Tapos meron siyang pang-temperature pag lumalamig umiinit yung lugar, umiilaw siya. Mm. Okay. Tapos ayun, for communication, spirit box. Tapos ano, hindi na kasi ako gumagamit ng ano, yung bola na may ilaw, pang ano, motion ball. Okay. Dati gumagamit kasi ako nun. Tapos, ayun lang, meron akong ano rito, may Ouija board ako. Okay. May Ouija, pag trip ko lang, Ouija board, dala ko lang. Pero nagamit mo na yan sa lugar? Sa sementeryo, nagamit ko na. Wala namang, hindi naman gumalaw eh. Okay. Oo. Kasi sa mga nakakausap kong, again, mga paranormal investigator, parang sabi nila, yan yung isa nilang hindi talaga nilang gagawin. Knowing na nakaka-communicate sila with spirits. Kasi yun nga, pagkadelikado yan pag hindi mo na-cast out properly or hindi mo na-close yung session properly. Sasama daw. May ganun. May kwentong ganun. Ah, Ikaw na wala ka na tap- experience. sa akin, pero di ba, ano kasi sa US kasi, ano lang siya, laruan lang siya ng bata, di ba? Tapos ginawa nilang parang paranormal na yung ano, Ouija board. Parang ano siya, parang ano siya, pakiramdam ko, parang kung para sa akin, parang para sa espiritu, parang yun ang pinaka-form na ano, mahirap silang makipag-communicate, yung Ouija board. Okay. Kasi nga parang kailangan nila ng sobrang lakas ng energy para mapagalaw yung Yes. planchette or yung baso. Yes. Yung Oo. magpailaw nga lang ng EMF eh, parang pahirapan na sila eh. Tapos pagagalawin pa nila yung bagay na yan, di ba? Sa bagay. Totoo Siguro naman. kung ano yun, siguro kung poltergeist or demonyo, siguro kayang-kaya nila paggalawin. Kung ordinary spirit lang, na I don't think na kaya nilang paggalawin yung bagay na yun. Alam mo, speaking of energy nga, may nakausap akong psychic recently, hindi mo recently, siguro months ago pa yon. Sabi niya, napansin niya, kasi ina-analyze niya rin, napansin niya, mas active ang spirits pag umuulan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, pag inisip mo kasi,
Sabi niya to, observation niya to. Sabi niya, yung pagtama ng tubig sa lupa, merong energy na may transfer of energy doon. So sabi niya, yung ibang spirits, mas lumalakas pag umuulan kasi, yun nga, nakukuha nila yung energy nung, yung impact, yung, hindi ko alam anong tamang term nun sa physics, pero yung impact na yun, merong effect yun na may energy na nabubuo. So nagkakaano sila. So ang tanong ko sa iyo actually, sir, napansin mo ba meron bang times na mas may activity pag certain weather conditions? Mas malamig or umuulan o wala naman? Nung unang punta ko kasi ng Diplomat, paano ba yun? Second time ko pumunta. Umuulan nun eh. May Mm. bagyo. Mm. May bagyo. Sobrang Okay. lakas ng ulan. May bagyo nun eh. Malas nga nung pasok namin doon. Pero tinuloy namin yung pasok. Kaya umuulan. Parang mas marami lang yung boses. Kaya lang Yun. ang problema, ang hirap ng ma-capture kasi nga Yes. sumasabay sa patak ng ulan. Yun nga. So baka confirmation bias to, pero yung sinabi mong yun na umuulan tapos marami kayo na-record na sound. So doon ako napapaisip na, ano ba yun? Na-imagine yung sounds? Hindi na. Ikaw na sabi mo na naalala mo. Yung yun, parang tunog parang may nagmimisa, kumakanta ng parang May church kumakanta song. talaga. Oo. Oh, kasi malakas yung ulan, parang pag inano mo talaga, maririnig mo parang may church song Yes. sa loob. Oo, yun. Oo. May iba ka pa bang lugar? Ay, yun, baka pwede mong, anyway, i-analyze mo na. Kung may iba ka pa napuntahan na parang ganun nga, na may ulan o may bagyo. Kasi bagyo is energy rin eh. Yung hangin, di ba? Mm. So, yun ang Oo. sabi nung isang psychic na, kaya marami pag umuulan, sa observation niya, sa experience niya, is because, yun nga, feeling niya dahil yung energy na nabubuo o naiipon, nagagamit ng Mm. ibang spirit daw. Supposedly, sabi niya. Yun nga rin narinig ko pag umuulan daw, mas malakas sila. Parang mas active. And, Mas active, oo. oo. So dapat sir mag-ready ka na sa mga ulan na biyahe. na 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 ano tawag dito, na hunting, ghost Kaya, hunting. kaya minsan pag umuulan talaga, parang yung uwi na lang, cancel na lang. Kasi parang hirap din kasi gumalaw pag umuulan. Parang, Oo nga, oo nga. siyempre may mga dala kang equipment, siyempre mababasa. Correct. Tsaka yung mga Oo. pinupuntahan mo, alala ko yung isang pinuntahan mo, nakalimutan ko lang saan to, may pinuntahan ka na maraming bat, maraming paniki, di ba? Tapos siraing bubong, Ay, sa ano yun, sa La Union na yun. sa La Yung Union, Cresta del oo. Mar. Oo, Yung di resort. ba? So kung umuulan Mm. yun, wala, basang-basa ka na, wala ka rin masisilungan, di ba? Oo. Baha nga doon sa loob nun eh. Parang may, yung sapatos ko nga, parang punong-puno ng putik eh. Oo. Ano yung sir, ano Mm. yung parang pinakakaibang na-encounter mo habang nag-ghost hunting ka? Na-encounter ko, yun na yung Pilipino sa Pampanga. Okay. Yung abandoned na yung Pilipino ron. Kasi pumasok kami ron eh. Parang nagpaalam kami sa guard. Tapos, meron dong isang chatter na na rin, parang abandoned na chatter. Pag may mga kasi rin eh, parang mga kurtina, yung Okay. parang kurtina ng mga chatter. Tapos parang pagtapat ko ng flashlight ko, parang yung flashlight ko parang pag tinapat ko sa kaliwa, yung shadow dapat papunta ng kanan eh. Okay. Oo. Ah, Yung shadow sumusunod doon sa ilaw ng flashlight ko. Parang nagulat ako, sabi ko, parang nalito ako, sabi ko, gano'n, sabi ko sumunod. Tapos hindi ko lang pinansin. Tapos Oo. nung lumabas na ako ron, pumasok naman yung isang kasama ko. Tapos nagkwento siya sa akin, may nakita raw siya anino, parang parang gumagalaw daw yung anino. Okay. Kaya sabi ko, parang na-confirm ko yung nakita ko, parang nakita rin niya eh. Sabi ko parang, minsan kasi kala mo, parang, sa imagination mo na lang. Tapos Oo. nakita rin niya, sabi ko tama, confirm na, yung anino. Oo. Tapos yung kwento rin ng mga guard, may bata raw doon naglalaro eh, sa theater. Okay. Oo, yun. Parang na-confirm ko na siguro yun yung bata that time. Sa iyo, kagaya nun, I mean, hindi mo, kagaya nun, pwedeng multo rin yun eh, di ba? I mean, in my mind, pwedeng multo. So sa iba bang lugar nakakakita ka ng ganun? Hindi. Parang doon ko lang nga lang na-experience yun yung ganung yung, di ba sabi nga nila madalas parang shadow person yung mga yung Yes. mga Oo. spirit. Oo. Minsan usok, shadow person, Yes. tapos
Oo, kaya sabi ko siguro yung bata, naglalaro siguro. May nag-suggest lang, baka nga maganda, balik ka doon sa mga napuntahan mo, pero pag umuulan. Ngayon na itong panahon kasi matitesting mo kung mas meron kang mapipick up na yun lang nga yung equipment Pwede. mo nga eh. Ang hirap eh, no? Kasi mabasa. Hmm. Nung high school kasi ako, may experience kasi ako sa shadow person dati na, Ayan na nga, dyan ako papuntahan tanong ko eh. ayun, hindi pa ako, high school pa lang ako nun eh. Parang nakakita ako sa ano namin, sa bakura namin na, kasi yung bahay namin, Saan to, tapos sir? sa tapat, sa Makati. Okay. Yung bahay namin sa tapat noon, bahay ng lola ko. Tapos, kasi ano kami, compound kami. Tapos parang may pumasok sa gate. I mean, nasa loob na siya ng gate. Tapos Mm. tumatakbo siya, ang bilis. Mm. Tumatakbo siya. Tapos biglang pumasok doon sa bahay ng lola ko. Sinisigawan ko pa, sabi ko, akala ko yung ano, younger brother ko. Na, sabi ko, walang tao dyan. Sabi ko, wala si lola dyan. Tumatakbo siya, ang bilis eh. Mm. Ano yun eh, parang 6 a.m. yun eh, in the Mm. morning. Tapos, sinundan ko. Sabi ko, kulit naman ito eh. Walang tao dyan. Tapos pagpasok ko, nilibot ko yung baba. Akit ako sa taas. Sabi ko, walang tao. Sabi ko, sino yung nakita ko? Tapos, Mm. bata pa ako nun. Ginawa ko, takbo ko palabas eh. Tapos pag uwi ko, yung kapatid ko, aagising lang. Siguro, bumaba kapatid ko mga ano na, alas 8 na. Mm. Pagtingin ko, sabi ko, galing ka ba kayo? Ano, kila Lola? Sabi ko, tapos, naisip ko, sabi ko, sino yung nakita ko? Sabi ko, may tumatakbong bata. Kulay itim. Itim lang siya eh, parang anino. Mm. Mm. Pumasok sa bahay ng lola ko. Yun yung first encounter ko sa ano, eh, shadow person. Ano yung sunod? Ano yung mga sunod? Ayun, yung namatay lola ko naman, ako naiwan sa bahay nila. Parang, ano pa ako nun, parang grade 5 pa lang ako nun. Yung pinapanood kong TV, lumilipat ang channel. Kasi lagi ako din sa lola ko, nanonood akong TV, nakikinood ako lagi. Lumilipat siya ng channel. Sabi ko, sira na ata yung remote ah. Tapos lipat siya ng lipat. Tapos, maya-maya mga ano na, siguro mga alas 11 na ng gabi. Ano kasi yun eh, parang nakaburol pa yung lola ko. Tapos, may nagpipihit ng doorknob ng pintuan ng lola ko. Oo. Tapos pag silip ko, wala tao. Oo. Tapos ginawa ko, natulog na ako, pinatay ko na yung TV. Tapos nagtakip akong kumot eh. Grabe. Ito theory ko lang, sir. Hindi sa'yo. Pero theory ko kasi, ang mga taong nakaka-perceive ng spirits, hindi lahat, again, sinabi ko nga, hindi lahat pare-pareho yung nakikita. And tingin ko, pag ganyan pa, kagaya nung nakikita mo na mas shadow lang, yun nga, hindi pa, either hindi mo tinrain or hindi mo tinry develop yung awareness mo sa spirits or iba-iba eh. Kasi ibang tao talaga mas hindi, ako personally, wala akong nakikita talaga eh. Hindi mo nakakita talaga. So, feeling ko, ikaw may sort of, so, madalas, ina-assume ko sir, to so madalas kang nakaka-experience ng ganyan, na may nakikita ka shadow, tapos ini-ignore mo na lang, gano'n ba? Bihira siya eh, parang ano lang. Parang tambahan lang siya eh, parang ano. Kahit sa vlog ko rin naman, bihira ako makakita eh. Na Sa talaga? editing lang yan, mga boses. So, Oo. So pag nandun ka, hindi mo, bihira yung parang sa peripheral mo, bihira ka makakita at ramdam. I mean, kita. pero pala, ano, meron ako na ano, may naaninag ako minsan. Pero parang ano ko, kasi parang ini-ignore ko lang. Oo nga. Pero kasi focus ako sa vlog ko eh. Parang Yes, siyempre oo. pag may ano ka, naaninag ka sa ano, parang pakiramdam mo wala lang eh. Oo. Tapos vlog ka lang. No? Oo. Na-imagine ko nga na habang nag-shoot ka. Kasi, I mean, ako, minsan pa ako humahawak ng camera. Yun, nakafocus ka lang dun eh, sa makukuha mo eh. Di ba? Oo. Kung tama ba Mm. framing ko, focus ba yung shot, or tama ba yung nakikita. Mm. Pero, so yun, minsan may nakikita ka sa peripheral, hindi mo na pinapansin. So, hindi mo pa Ah, tinry, sir, na ano, ganun. Na, sige, baka, na mas mag-focus ka sa, kumbaga, yung pag-capture ng shots, i-automate mo in the sense na nakakabit na lang sa sayo, 'di ba? Hindi mo nahawak. Tapos at pina-perceive mo kung ano yung meron sa background or ano kung ano meron sa. So pati diyan sir, meaning ko pati diyan sa Saudi, na-feel mo yun, na-experience mo yun na meron sa peripherals di, mo. dito hindi naman. Pero Wala. parang
one time, matagal na yun eh, parang binangungot ako doon sa room ko, tapos parang may nakadagan sa akin matanda. Alam mo, siguro 1 Hmm. minute ago lang nagsulat ako sa notebook ko, dreams. Ang weird lang na biglang kwento mo nga, Oo, panaginip. yun Pero lang. sige sir, kwento mo. Pero, yun lang, parang, ano naman siya, parang, ang tawag ng sleep paralysis siguro yun. Parang, siguro pagod ako. Tapos, aware ako yung paligid ko, nakikita ko. Tapos may matanda doon sa paanan ko habang nakahiga ako. Tapos, hindi ako makagalaw. Yung matanda, gumagapang simula sa paa ko, pakit hanggang mukha ko. Nung magkatapat na kami ng mukha, parang pinipilit ko gumising. Tapos parang, yun, napasigaw na lang ako. Tapos, ayun, nagising ako bigla. Oo. Ano itsura nung matanda? Mukhang local dyan o mukhang, kung naalala mo lang. Matandang babae siya, mahaba buhok. Tapos kulay puti ang buhok niya. Tapos mahaba ang buhok. Tapos parang galit siya eh. Parang galit yung mukha niya. Saan to? Saan siya nun? Saan ka nakatira nun? Bagong tirahan yon or anong Bali, kwento? dito rin sa Middle East yun eh. Tapos sa camp kasi kami nakatira. Sa may campo kasi kami. May kanya-kanya kaming room. Tapos ayun, parang nasa corner lang siya nun eh. Madilim. Parang kasi, parang nakabukas lang sa kwarto ko yung lampshade ko lang. Tapos nandun lang siya sa corner. Tapos maaninag mo lang yung mukha niya. Tapos lumalapit na siya sa akin. Yun lang. Sa panaginip to ha? Sa panaginip yun ha? Yung nasa corner siya? Hmm. Yun. Sa panaginip ko lang. Oo. So yung sa'yo, hindi naman obese at ano. So baka local dyan. Oo. So kung ma-research mo yung sa European nations, well, basta Western world, old hag yung kanilang term for sleep paralysis. Sa ibang sleep paralysis, Ah, old hag. So yun, yung matandang babae. Parang mas common yung matanda eh. No? Pag, Sa Western world, dito sa atin Oo. iba. Dito sa atin Sa iba. atin di ba Max yung, yung Ba, magandang idea yan. Susulat ko yan ah. Oo. Ano? Minsan kasi 'di ba parang sa akin, parang 'di ba minsan kasi kung ano yung huling napanood mo or nakita mo, yun ang napapanaginipan mo eh, 'di ba? O kaya may iniisip ka, Bago tapos matulog. nakatulog ka na, o tapos parang yung pa rin continuation ng iniisip mo eh, parang Oo. okay, may fantasy ka, minsan Yes. napapanaginipan mo, 'di Oo. ba? Pero wala Mm. kang panaginip na may nakausap kang namatay na kamag-anak o gano'n? Parang meron na. Kasi ako eh, parang nakakalimutan ko yung panaginip ko. Yes, oo, oo. Ka kahit mag-marathon ako ng horror, hindi ko napapanaginipan yung kahit isa. Talaga? Oo, parang saglit lang. Parang 'pag kunwari nanonood akong horror tapos parang lagi akong kasali sa bida, eh. Okay. Nakikipaglaban sa horror. Tapos 'pag nagising ako, wala na, nakalimutan ko na yung Oo. panaginip ko. Pero nakokontrol mo yung panaginip mo? Hindi, lagi akong patay. Okay. Okay. Madugo pala, yun pala ikaw rin ang Oo. nadudugo. May kasi 'di ba may taong minsan nga 'pag parang ko, eh, parang 'pag sinasabi ko sa mga kasama ko, "Nood naman kayo ng vlog ko." Sabi Oo. nila, "Ayoko, mapanaginipan ko 'yan." Sabi ko, "Para ka namang Oo, yung talagang ayaw nila ng mga yung mga horror. Parang Oo. Kasi again, iba-iba. Ako personally, hindi ko kaya yung naghahanap akong timing. Considering na kumbaga paranormal yung itong content ko, 'di ba? Pero ako alam mo, sinasabi ko naman 'yan. Namimili akong timing bago ako manood na nakakatakot. Yung mga TV show kagaya yung Hunting of Hill House, yan. Gustong-gusto ko yan kasi artistic siya pero may takot siya. Pero yung agad, paano yun? Ewan ko napanood mo na yun, yung American movie yun eh, yung may kamay. May kamay silang hinahawakan. may kamay. Tapos, oo, may kamay yung recent lang yung movie nila, nakalimutan ko na yung pangalan. Basta may kamay, may hunted na kamay, tapos hinahawakan nila, tapos ang daming, syempre namatay-matay sila, di ba? Pero grabe daw yung brutal na brutal daw yun. So parang, sabi ko, ayoko muna. Ano yung mga pinapanood mo? Sorry matanong ko lang. Mas mas gusto ko yung mga mga parang mga ang tawag dun, may mga possession gano'n. Parang Mm. yung ano ba yung huling napanood ko yung Saint, sino ba, Robert De Niro.
Oo, Yung oo, pare siya may tapos oo, may possession. oo. Yun. Mahilig ako sa mga ganun yung mga may possession. Bakit gusto mo nun? Wala lang. Parang gusto ko kasi i-try kunwari, bablog ako, tapos may kasama ako isang vlogger. Parang poprovoke ko yung spirit doon, sabihin ko, kung nandiyan ka nga, sumapi ka sa kasama ko. Parang Wag naman, wag naman. pero hindi ko pa naman na-try. Oo. Pag narinig 'to ng ibang mga kasama mo baka ako ayaw na kita samahan. Sabihin ko, kung totoo ka nga, baka pwedeng magparamdam ka or sumapi ka sa kasama ko. Ayan, ayan na warning ha. Warning sa mga kasama ni Anywhere TV. Baka kayong pasapi niya. Pag possession kasi, marami kasing ano yan eh, di ba? Para malaman mo kung totoo, di ba? Ano yung ano yung Kailangan, paano malalaman? ano siya, di ba? Kung sa pari kasi, di ba, kailangan may mga signs eh. Dapat minsan kailangan tingnan muna ng doktor. Saka after nun, saka naman yung pare. Yes, Tapos oo. titignan ng pare kung talagang, minsan kasi parang ang ano nila, nagsasalita ng ibang lengguwahe. Mm. Kung may possession, tapos Tagalog lang yung alam mo sabihin, bigla kang maglalatin. Mm. 'Di ba? Ayun yung mga parang mga lumang salita kasi nung araw. Parang syempre parang natuto to ng ganun, parang ganun. Pero 'di ba, check muna kasi ng psychiatrist kung Yes. may 'di ba, parang may pas ano yung tao, parang may problema. May kwento dito si JJ, yung isang past guest nga. So, nag-active siya sa mga parang deliverance ang tawag nila. Tapos, so tinetest talaga. So, may psychiatric test muna. Pagkaalam ko, wala pa ako nakausap na actual exorcist, so hindi ko alam yung tamang process. Pero sa ginagawa nila JJ before, may psychiatric test muna. After nun, sasabihin, okay, hindi na normal to. Pasok na si pare. Parang ganun. Pero isa sa mga tinest nila before, usually, pag nag-hysterics lang yung tao, nagwawala, hindi ba control, marami nakahawak sa kanya, hindi necessarily possessed yun. So, parang meron silang nilalagay na parang, di ko alam, JJ, kung tama ang term ko, parang tranquilizer, pang-sedate. So, sedate nila nung sasaksakan nila nun. Tapos kung masedate, sabihin nun, medyo mas parang psychological lang to. Pero may one time, may pinuntahan sila na deliverance, tinurukan nila ng pang-sedate, hindi kumalma. Tinurukan nila ulit, hindi kumalma. Hindi ko alam kung nakailan silang turok na parang sabi nila, hindi na to hindi na to psychological. Father, pasok ka na. Ayun, dinala sa NCMH. Ano yung NCMH, JJ? Hindi ko alam ano yun eh. Baka masagot niya. Pero yun, hindi ko alam ilang turok nyo, JJ. So ganun, may process talaga silang of elimination na psychological ba to o hindi. Ayun, National Center for Mental Health. Pinasok nila doon. So, tanong ko sir, ano yung, so nakailang guesting ka na kay Sir Ray Sibayan. Paano kayo nagkakilala ni Sir Ray? Sir Ray, yan. Na-invite lang din eh dati, parang 2022 ata yun. Tapos ay nakada may minsan nga sinasama ako sa mga espiritista. Oh. Parang siyempre iba naman yung linya nila, parang meron pa sa energy, parang nakikinig lang ako kasi iba naman yung linya ko eh, parang andun lang, parang nakikinig lang ako sa kanila. Oo. Ikaw personally, ikaw hanggang ngayon, hindi ka naniniwala dun sa, kasi sa Sir Ray, ibang level naman, may aliens na experience si Sir Ray. So, sa ganun, parang hindi ka pa naniniwala sa ganun. Sa alien, naniniwala ko sa alien kasi father ko kasi parang may, siya, parang nakakita na siya dito sa Middle East din. Nakita siya ng blue light na parang movies, parang saucer lang siya. Lumilipat-lipat siya ng position, kulay blue lang. Okay. Kailan daw? Kailan niya nakita yun? Matagal na yun, 90s pa yun nakita niya. Hindi pa uso yung mga social media. Oo. Naniniwala naman ako sa UFO. Kasi may mga naman kasi, di ba, parang may mga evidence din kahit papaano na nakukuha na ng mga military. May mga sa lang yung mga kapre lang, medyo skeptic lang ako, kapre. Tapos may tikbalang pa. Gusto mo maka-experience nun, sir?
Joke lang. Wala naman ako maalam na lugar na may ganoon. Pero yun nga, feeling ko Oo. rin, ang theory ko dyan kasi minsan may ibang, kagaya na, binibase ko lang sa mga nakakausap ko, may mga tao na, kagaya na may isa akong kakilala, si past guest yun, pangalan niya si Liz. Mm. Mm. Pag nakita siya multo, literal parang tao. Walang kinaiba sa atin. Tao nakikita niya. So hindi niya alam minsan kung nakikita niya multo o tao. Pero never pa siya nakakita ng mga elemental. So feeling ko may mga taong ganun. So iba-iba ang tao, ang perception ng tao na may iba ganun ng perception. Sa ano ko lang, sa sarili, ano ko lang, parang opinion ko lang na, di ba sa, ano nga, sa Rome, may mga centaur sila. Yes. Centaur, may mga mythology sila eh. Yes. Meron silang mga, ano rin eh. Parang ganun din sa atin eh, di ba? Parang may tikbalang, sa kanila centaur. Baliktad Parang din, no? may Sasquatch, di ba? Yes. May Bigfoot. Yes. Sa atin may tikbala, ay sa atin may kapre. Kapre, oo. Di ba? Parang ano lang eh, parang yung aswang, di ba? Alam naman na, yung ibang kwento, panahon pa ng Kastila, di ba? Yung aswang, sabi nila, na ginawa lang panakot, ganun. Tapos nagpasa-pasa na. So yun, yun ang, sa aswang, ako medyo kahit hindi pa ako kasi ano ko yun, sakit ko yun. Kahit di ko pa nakikita, mas naniniwala na ako doon. Based again sa mga kwento. Kasi, ayun, sa dami na rin na nakausap ko, hindi hindi pa ako nakakita. Pero sa mga kwento sa akin, parang, okay, mag-iingat na lang ako. Parang ganun yung aking, kumbaga, philosophy sa ganun. Pero sa mga, yun nga, actually theory ko to, sir. Ang theory ko, yung mga, may basis to, kwento ko bakit. Feeling ko yung mga Bigfoot sa US na sinasabi nila, parang kapre rin natin talaga sila. Kasi recently lang nagsasabi yung iba na, anong sabi nila? Recent lang tong discovery na yung mga Bigfoot, kasi may naka-experience na, ang Bigfoot, quantum creature sila. Yun ang sabi nung nasa US. Quantum creature sila. Bakit daw? Kasi kaya nila mag-shift in and out of our reality. Meaning, minsan nawawala na lang sila o pumapasok sila sa puno. Yun ang description sa ibang podcast na merong naka-experience ng Bigfoot na ganun. Pero ganun, matangkad, mabuhok, big limbs, parang ape-like, pero yun nga daw, lumulusot sa puno. Pag inisip mo, ganun rin yung kwento sa atin ng mga kapre. Diba? Yung mga nakakita, yun mga nakakakita sa kapre, na minsan, papasok sila ng puno. Ganun. So, feeling ko, ganun rin yun. Yun lang, iba lang yung pagkatawag nila sa parang, sa atin, kapre tawag, iba rin yung, ang observation ko rin lang, kung saan sila nakatira, nakikibagay sila kung ano yung tradisyon at paniniwala sa lugar. Parang ganun. So, theory ko na. Kaya, curious ako sa iyo sa mga jinn dyan. Kasi, ganun rin. Iba rin yung ugali ng mga jinn, supposedly, dyan. So, hindi ko Ang alam. jin kasi rito, parang hindi naman siya totally spirit ng tao. Hindi nga daw. Kumbaga, para siyang elemental. Parang elemental, yes. Oo. Tapos, may kapangyarihan siya na sumapi, magpagalaw. Kaya sa kanila, parang ilag sila pagdating sa mga jin dito. Kasi nga parang parang violent ng araw. Oo. Yun yung kwento sa akin dito ng mga Arab. So nagtatanong, nakakausap mo yung mga ibang naka-experience dyan, yung mga jinn? May nagkukwento sa akin. Tapos mayroong ghost hunter din dito, Saudi rin siya. Okay. Siya, local din. Okay. Minsan nakakausap ko siya. Ano kwento niya? Yung sa mga vlog kasi niya parang masyadong violent yung mga na-experience niya. Nagpapagalaw ng mabibigat na bagay yung sa mga vlogs niya. So totoo daw na may gumagalaw talaga na hindi niya nakikita? Ganon? Hindi ko sure. Okay. baka sa vlog lang niya. Okay. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Okay. Tinanong ko lang yung kasi alam ko naman yung alala ko ulit yung usapan namin ni Sir Bongo na yun nga, yung iba, kagaya, I mean, ako sa'yo, mas naniniwala akong personal to sa iba baka pero ang naniniwala ko yung sa'yo is, kagaya na sabi mo, minsan may makakuha ka, minsan wala. Pero kasi ibang ang, again, not to badmouth other ghost hunters kung ginagawa na for entertainment nyo sa kanila, pero 'di ba? Yung iba may ginagawa para
magkaroon ng something, di ba? Ang sa akin kasi sir parang pag passion mo, hindi mo ginawang hanap buhay, parang ano ka lang, passion mo parang masaya ka dun sa ginagawa mo. Yes, Tapos yes. iba kasi parang pag may pera na, Oo. syempre parang 'di ba, parang na-disregard mo na yung yung parang yung value ng ginagawa mo. Oo. Parang gusto mo may capture ka lagi para may pera. Oo. Mm. Nakaka-relate ako kasi ganun yun. Itong itong ginagawa ko. Hobby. So parang hobby mo rin siya, kumbaga. Parang trip mo lang talaga. Ay, Oo. gusto ko talaga pumunta ako. Oo. Kasi matagal ko na kasing gustong gawin 'to, yung mag-ghost hunting, eh. Okay. Kaya lang parang mali lang yung mga nakakausap kong tao dati. Mga takot kasi, eh. Okay. Sabi niya, "Ano ba naman yung content mo?" Sabi niya, "Ang dami-daming content, eh." Mag-ano, magluto ka na lang yung gano'n. Oo, oo. Gaano mo katagal tingin mo gagawin mong ganito? Yung hangga't meron ka talagang, trip mo lang talaga gawin. I mean, masaya kang gawin siya. Kasi sa'kin kasi hindi ko habol yung yung views, eh. Parang Yes, oo. makapuntahan ko lang yung isang lugar, parang na ako, eh, parang satisfied na ako na, "Ay, 'to nakakatakot. Nag-solo ako rito, parang Yes. na-explore ko 'to, nakapag-investigate ako mag-isa, masaya na ako ro'n." Oo. Tapos parang yung lalagay ko sa YouTube, memories na lang siya. Oo nga, oo nga. Parang compilation siya ng mga memories ko na yung mga nagawa ko. Tapos siyempre sila na yung mag-a-appreciate kung mag-thumbs up sila or Oo, thumbs oo. down. Oo. Nasa kanila na yun. Basta ako, ginawa ko yung gusto ko. Tapos wala akong niloloko. Siyempre, minsan kasi, di ba, parang Yes, oo. instant may wait lady, eh. Sa iba, eh. Oo. Oo. Minsan, puyat na puyat ka na, eh. Wala ka pa capture, eh. Sa Oo. kanila, kapapasok pa lang, may capture na agad, eh. Ayun lang, parang mas maganda i-value mo yung ginagawa mo. Parang, Yes. siyempre parang makikita ng mga kaapu-apuhan mo or makikita nila, ay, tapang pala ni ganito. Oo, oo. Napuntahan pala ni 'to, no, parang ayun lang sa'kin, para sa'kin. Oo. To question lang, ako sobra akong ini-imagine ko sarili ko sa shoes mo. Imagine ko lang na andun ka mag-isa sa dilim. I mean, may ilaw ka, gano'n, nagre-record ka. Wala ka talagang, wala ka naririnig, wala ka na feel na mga kalabit-kalabit, walang gano'n? Naririnig marami. Okay, ano yung mga Tapos inaano ko na lang kung naka-capture nung camera ko, eh, kasi mas importante yung ma-record ko, eh, Yes, kaysa sa totoo. naririnig ko. Totoo, totoo. Kasi para ma-validate ko, eh. Yes, Parang yes. sabihin Oo. nung nanonood, "Ay, sabi mo lang yan, eh, wala naman." Oo, oo. Totoo, totoo, totoo. Dapat ma-validate mo yung sinasabi mo, eh. Pero may naririnig talaga ako. Ano yung Saan ba yun? May saan ba yun yung sa pala, kuwento ko yung sa ospital sa okay. may Cavite. Oo, Ang pinaka-haunted dun na kwarto, yung operating room. okay. Tapos pagpunta ko dun sa operating room, yung sakto yung yung 'di ba yung pintuan ng mga operating room, dalawa yun, 'di ba? Oo. Tapos parang walang lock, gumagalaw-galaw lang. Ah, may hangin, wala? Tapos wala siyang hangin totally. Tapos yung unang kita ko, gumalaw siya konti. Tapos sunod, gumalaw na. Tapos tapos tinulak ko, pumasok ako sa loob. Hinahanap ko kung saan manggagaling yung hangin, wala, Yes. sabi ko. Tapos isa pa nga, galawin mo. Tapos gumalaw siya, papasok. Oo, Kung nasaan ako, doon yung papasok yung galaw niya. oo. Sabi ko, nagulat nga ako ron. Sabi ko, may haunted nga talaga yung yung operating room. So, sorry kasi kung ako yun, tumakbo na ako. Tumakbo na ako eh. So, ano yun? Parang kinausap mo na lang, ganun. Tapos umalis ka, ganun. Hindi, wala lang. Parang parang duda pa rin kasi ako paano gumagalaw, eh. Pero hinahanap ko saan galing yung hangin. Oo, oo, Parang oo, sabi oo. sabi ko kasi baka kasi sabihin tinutulak ko lang, eh, o kaya may hangin. Sabi ko, Correct, hinahanap correct. ko talaga. Oo. Nung lumabas na ako, gumagalaw pa rin siya, eh, nakalayo na ako. Gumagalaw pa Yes. rin yung pinto. Sabi ko, Oo. pag galing yung hangin. Mm. Tas parang move on lang ako, lipat ako sa kabilang kwarto. Parang Oo. wala nangyari. Dead man lang. Oo, yeah. Pero, oo. Nasabi mo marami ka may narinig doon. So, ano yung mga narinig mo doon? I mean, kasi ito, sasabihin ko sa mga nakikinig, kagaya nga ng sabi ni Sir Aaron, posibleng may naririnig ka, pero hindi siya nakaka-capture eh. Alam ko yan. Alam ko yung ganyan. Kasi pag nag-shoot kami, hindi naman lahat nakaka-capture. Hindi nakaka-capture yung audio lahat eh. Pero yun nga, feeling ko,
meron kang naririnig minsan na hindi nakaka-capture na ng audio. Ano yung mga ganun? Kung meron lang, ina-assume ko lang talaga. Ay, yung mga footstep, eh, madalas yung footstep, eh, nakakarinig ko naglalakad. Okay. Pero sa camera ko, wala, hindi siya Yes, wala. Hindi nakaka-capture. na pick Pero up yun. naririnig ko may naglalakad, lalo na sa ayun, sa mga, madalas sa hospital eh. May mga hallway. Okay. Doon ko naririnig eh, parang may naglalakad eh. Kaya Okay. minsan sa vlog ko, parang titigil ako, sasabihin ko, may naglalakad. Pero Oo. pag nireview ko yung video ko, wala naman naririnig. Oo. Parang sa tenga ko lang naririnig ko. Boses wala. Walang bumubulong sa'yo or parang, uy, walang ganun. Ay, wala naman. Wala. Oo. May one time naman sa may Rizal, doon sa recording ko, nung nireview ko na, tinawag yung pangalan ko eh. As in yung first name ko. Talaga? Sa loob ng ano yun, ng chapel. Talaga? Gulat ako Oo. eh, buo eh. Yung Oo. pangalan linaw eh. Oo. Boses babae. Hindi mo nababasesan kung sino. Wala kaming kasamang babae nun eh. Oo. Puro lalaki kami. O, tapos nung pagpalabas na akong chapel, ano siya, parang iba naman yung salta, parang hindi ko maintindihan kung Latin. Yung salta niya. Pababa ako ng hagdan ng chapel, parang ang linaw ng boses eh, parang katabi ko lang yung nagsasalita. Ayun Parang na nga yung boses sinasabi Latin. ko. Ayun na nga yung sinasabi Ayun. ko. May mga bumubulong sa'yo na feeling ko, baka yan ng, again, assumption ko lang to, sir. Feeling ko kasi mga tao, iba-iba yung kumbaga sensitivity o yung kung saan sila malakas makasense. Feeling ko sa'yo sa hearing, baka. Baka lang nag-assume lang ako. Sabihin mo kung mali ako. Ano. Kasi parang, tama ba ako na sa lahat ng pinupuntahan mo, may mga ganyan. May mga naririnig ka. Tama ba ako? Hindi. Hindi siya lagi. Pero Okay. madalas kasi sa camera ko nakaka-capture. Parang pag nire-review mo na, doon mo na napapansin. Doon sa Diplomat Hotel, parang naghihingalo yung boses. Doon sa isang kwarto ron. Paglabas ko, sabi ko importante lahat yung yung lugar tahimik para hindi makontaminate ng mga ingay sa labas. Yes. Habang sinasabi ko yun, may boses na pala na sumisingit doon sa pagsasalita ko parang naghihingalo. Mm-mm. Babae, lalaki. Oo. Dalawa, ganun? O dalawa, siya eh, parang marami. Pero may babae, may lalaki. Oo, Parang, Oo. parang umiiyak na nasasaktan. Feeling ko minsan merong energies na naiiwan, no? Oo. Sa Marikina ata, nakapag-vlog na rin ako ron sa mga bahay na naundoy. Okay. Kamusta? Oo. Wala naman ako naka-capture. Okay. Yung sa Clark, ayun, may boses din sa Clark Hospital. Ganun din, parang humingi rin ng tulong, parang nasasaktan. Nasa ground floor yung boses eh, nasa second floor ako nun. Parang ang lakas ng boses eh. Sumisigaw rin sila. Sa spirit box to or sa habang nagbe-video ka? Sa video ko mismo. Sa video mismo. Capture ko sa video. Oo. Oo. Nang humingi ng tulong ganun. So kagaya nun, no? Para baka mas madali matransfer mas konting energy kailangan nila para mag-generate ng sound versus magpakita. Baka ganun, no? Inisip ko lang ngayon. Top of mind Oo. lang. Parang mas madalas nga sila sa boses eh, di ba? Sa mga, di ba kasi yung mga device sensitive masyado. Yes. Tapos, kahit sobrang hina, nare-record. Kaya siguro kahit konting, nag-insert lang sila ng konting energy, parang naipapasok nila sa device eh, yung boses nila. Meron ka ng weird na nangyari sa EMF reader mo? Na parang, first time mangyari itong gano'n Parang tinopak na sobrang lakas o ano? Meron siya. Malalaman mo naman kung paranormal kasi yung fluctuation, hindi siya steady. Kasi pag kuryente kasi naka-steady na yun eh. Pag meron siya energy. Nandun lang siya, nasa taas na mismo siya. Hindi na siya bumababa. Pag paranormal kasi parang bababa, mawawala, tataas, tasagad, pumunta sa kulay dilaw. Naka-experience na rin ako ng ganun, yung up and down yung fluctuation ng Saan EMF. yun? Saan ba to? Nakalimutan ko. Okay lang. Pero naka-experience Sorry. Oo. Doon sa pala sir, nakalimutan ko ikwento. Doon sa Diplomat Hotel pala, Ayan. nakaka-capture ako ng figure na kulay puti na tumawid doon sa bintana. Nakakalimutan ko lang ikwento. Para nakita ko to. Oo, nakita ko to. Palikunin yung camera mo, di ba? Tama ako, no? Ano siya? Hindi, naka-steady yung camera ko. For okay. intro yun eh. Okay. Para sa intro ko.
Oo. Gagawin ko, yung camera ko nasa likod, maglalakad ako sa tapat ng Diplomat Hotel, papasok ako. Habang habang papalayo ako sa camera. Tapos kuha yung ano, yung buong angle ng Diplomat Hotel. Kita yung buong Diplomat Hotel nun eh. Tapos ine-edit ko na yun eh. Edit ako. Tapos parang may napansin ako parang may tumawid na ganun sa bintana. Hindi ko lang ano, nung ginawa ko, sinom ko siya. Parang, nung nakita ko parang ano eh, hugis tao siya, kulay puti. Tapos tumawid siyang ganun sa bintana. Oo. Tapos, sa Diplomat Hotel ko yun. Na-capture ko siya. Oo. Hindi ko lang sure. Pero inano ko kasi yung ilaw ko eh. Yung ilaw ko, pakaliwa. Tapos nilipat ko pa kanan. Yung movement niya, steady. Oo. Steady siya. Oo. Tumawid siya from right to left eh. Yung ilaw ko kasi papunta ng kanan. Ginagalo ko na yung ilaw ko. Yung movement niya, steady. Tapos papunta siya ng kaliwa. Ano siya, hugis tao siya na kulay puti. Nasa loob ng diplomat eh. Pero nilagay ko siya sa ano eh, sa kalagitnaan ng video kasi nga nandun pala yung highlights. Oo, syempre. Oo. Dapat sa intro ko kasi dapat talaga yun eh, yung pala yung highlights. Eh that time ano eh, yung guard ano eh, parang ano eh, parang solo ko kasi yung ano eh, buong diplomat eh. Parang narentahan ko siya eh. Kaya solo ko yung diplomat, which is wala talagang tao doon sa loob. Mag-isa ka lang noon talaga. Oo, solo. Ang nag-start ako mag-vlog 10. Nag-live muna ako ng 10 to 11. Tapos natapos ako alas 2 sa madaling araw eh. Tapos umuwi ka na or Tapos nagstay ka muna? then nag-stay pa, nandun kasi kami ng family ko sa Baguio. Tapos, Okay. ayun, nag-stay. Tapos nagano pa ako ron na Charlie pa nga ako ron, hindi naman gumalaw yung ano, yung lapis eh. Nagpagpag ka ba? And Nagpagpag ka ba bago hindi na umuwi? eh. Wala na, diretso na ako Oo. sa hotel eh. Antok na ako. Siguro ako lang. I mean, ako lang, ini-imagine ko lang kung ako yan, maliligo pa ako ng asin siguro. Mag-salt bath pa ako. Wala, pagdating ko, kumain ako. Ay, ano pala ako nung, nag-ano pa ako, kumain pa ako cup noodles eh, sa loob ng ano, diplomat eh. Talaga? Okay. Tapos, nung nagliligpit na ako, yun, may boses na naman sumingit, parang maliit na boses lang eh. Marami talagang boses dun sa diplomat. Oo. I think yun kaya sabi ko sa'yo, feeling ko mas sa'yo, mas hearing ang kumbaga na experience mo. Kasi, yun, ano lang ko binibase ko lang sa mga nakwento mo na mas nakakarinig ka versus yung sa kita mo. Oo. May nagkwento sa akin, ano, parang kaibigan ko shaman na may gabay daw ako batang babae, sabi sa akin. Talaga? Parang galing Baguio raw yun, sumama sa akin, yung gabay. Oo. Kaya parang naisip ko, ano na eh, para akong shaman king eh. May kasama ako. May kasama akong ano. Yung anime. Ay, kagaya nun, sabi mo nga dun sa, may na-record ka na boses ng babae sa ano, sa church ba yun? Yan sa church. Diba? Na tinawag pangalan mo. Malay mo. Ay, hindi ko alam kung after yun ng ano, nag-assume na naman ako. Pero, Ano yun, parang medyo bago pa ako nag-vlog ng tour, pang-apat na vlog ko pa lang yun okay. sa may Rizal. May chapel doon na sa bundok. Sa bundok. Ano pa yung mga balak mong puntahan in the future? I mean, dyan ba sa Saudi naghanap ka rin or mas hirap ka dyan kasi mga restriction? Ay, mahirap dito kasi minsan di ko alam yung papasukin ko eh. Okay. Maganda talaga may guide ka eh, parang taga rito talaga. Oo. Yung kasi ano lang nakita ko lang eh. Sabi ko, nung nakita ko siya talagang nangati yung palad ko, sabi ko papasukin ko to. Oo. Yun nga lang, bawal pala. Military house, bawal pala. Mapapadampot ka pala. So, dito sa Pilipinas, ano yung mga balak mong puntahan na location sa future para sa mga sumasubaybay sa'yo? Sa future, hirap na rin kasi ng location eh. Kailangan ng parang pumunta ng malalayo. Oo no? Oo, kasi parang sa Luzon kasi halos lahat napuntahan na eh. Pero mas trip ko kasi yung mga lighthouse, yung mga lumang lighthouse, 'di ba? Mga panahon ng yung mga Kastila. Oo. Ayun ang mga gusto kong puntahan, yung basta lighthouse na luma na pwedeng mag-overnight. Meron sa anong pangalan nito? Meron akong island na napuntahan before. Tapos may ruins siya ng parang mga weapons na mga Espanyol eh. Kalimutan ko yung pangalan ng island.
Luzon lang siya. Subic siya eh. Subic kami sumakay. Ano, Capones Island? Hindi Capones eh. Pag naalala ko, ipapamessage ko kay True JJ. Pero Sige. Oh. medyo creepy yung vibe ng lugar. Mm. May parang resort dun sa isang area. Pero kumbaga kung maglakad ka palayo, ayun na, may ruins na talaga na parang may mga mukhang Ah, kulungan, ganon. Mukhang kulungan yung lugar. maganda. Oo, baka Maganda kasi may history yung lugar may eh. history, correct. Oo, Ba? maganda nga, no? Oo, yun. Para makausap mo yung mga nandoon. May namatay. Lalo na pag mga panahon ng hapon, di ba? Siyempre, for sure, may namatay din. Oo, yun nga eh. Oo. Yung sa ano pala, may kwento ko. Sir, Yung sa Centennial Tunnel naman, ayan. yung pinagtaguan nila Yamashita, Mm, General Yamashita. mm, Sa La Union yun eh, yung Centennial Tunnel. okay. May part doon na ano eh, may butas sa wall. Ano kasi yun eh, parang tunnel siya ginawa, gagawin siya railway yung tunnel. Okay. Tapos Oo. hindi natapos kasi nga pumutok yung World War II. Yes. Tapos yung lugar na yun, hinuhukay ng mga treasure hunter kasi iniisip nila doon tinago nung ni General Yamashita yung ano, yung Yamashita treasure. Yes. Kaya yung mga pader doon butas-butas. May part doon na ano eh, parang may tumutok-tok sa pader. Maririnig Parang mo. naririnig ko eh. Tapos ang ginawa ko, sabi ko, may butas doon eh. Ginawa ko, gumapang ako, papasukin ko. Pag wala pa ako doon sa, ano, nasa bungad pa lang ako. Pag yuko ko, may cobra pala. Tanong. Oo, nakaabang sa akin yung cobra. Oh. Tangina, okay. Hindi ka na ako rin. Sabi ko, kundi ako yung nagmumulto ron eh. Sa Oo. Centennial Tunnel. Ay, at least, di ba? Ano yan eh? Ang iniisip ko dyan, ano yan? Lessons yan para sa sunod. Bago mo pasukin, flashlightan mo muna, di ba? Silipin mo muna. Kaya nung sumunod yung mga tunnel-tunnel na parang medyo ano na ako eh. Sabi ko, medyo, ako pa naman basta may pwedeng pasukan, papasukan ko eh. Oo. Nung sumunod parang ano na ako eh, parang medyo, baka may ahas. Baka may ahas. Totoo, di ba? Oo. May tanong dito si Kanotski. Corregidor ba daw napunta mo na? Hindi ko pa napuntahan, pero yung mga ano, mga barkada ko nagan sila ron, parang nag-overnight sila ron sa Corredo. Anong mga kwento ng mga barkada? So, I'm assuming yung mga barkada mo mga ghost hunter din, tama ba? Mga gusanda Oo. din. Ano yung mga kakaibang kwento nila na naalala mo na kakaiba? Yung kasama ko yung sila MGX saka sila Adventure Ducks na ghost hunter din. Yung Cresta del Mar sa La Union. Nag-vlog kami ron, magkakasama kami tapos una solo-solo tapos at the end of the yung meron kami session na kakausapin namin yung mga nandun, mga spirits. May part doon na may sumigaw doon sa labas ng resort. Tapos boses babae tapos nung sumunod, yung sumunod na sigaw, ano na, parang nasa loob na ng resort. Tapos yung pangatlong sigaw, malapit na sa amin. Papalapit ng papalapit? Oo, papalapit na papalapit. Tapos yung muli, parang ano na kami, parang hindi namin alam kung may nanlaloko sa amin. Tapos, yung huling sigaw na nag-provoke sa amin na lumabas na, nandun na sa tapat mismo ng kasama namin. Parang nagulat nga siya kasi nag-set up siya ng mga gagamitin namin na. Wala siya nakikita pero Eh, narinig niya sigaw. Oo. oh, first time ko nga naka-encounter na gano'n. Tapos yung sumigaw na, nasa tapat na namin. Oo. Sabi ko, parang Alis gone na wrong tayo. na, sabi ko. Oo. Labas na tayo, baka manakit na eh. Oo. Yung sigaw niya, palakas ng palakas. Oo. May question lang. Meron bang may ginawa ba kayo doon na posible nakaprovoke sa kanya? Hindi ko. Pero ano kasi parang, yun kasi yung common dun eh. May boses lagi ron sa Meron loob. talaga. Oo. Kwento rin ng mga taga ron na, kasi may rape daw na babae ron. Yun ang kwento ng mga taga ron. Iba-iba kasi yung kwento ron eh. Doon Oo. sa Centennial. Yung Cresta del Mar na Yes. resort. Oo. Marami siyang kwento. May naging na-rape daw dahil sa drugs. Tapos may na-rape daw na babae. Oo. Pero ang pinaka-istorya talaga may nalunod na bata dun sa resort na yun. Sa resort, oo. Pero yung may mga kakaiba ba sila experience yung mga barkada mong ghost hunter na may nakita silang elemento or something? Wala naman. O meron ba? Wala rin eh. Mga ng boses. May parang may mga anino, ganun. May nakaka-capture lang sila anino. Mm-mm. Mm. Okay ba? Alam mo, ito tatanong ko,
kasi active sila sa chat ngayon. Ito si Ninong, isang past guest to. Tapos nag-ano rin to, nag-business to before ng travel agency. Ninong, di ko na kumakasalita ka, bigla kitang pinaskill. Pero may mga re-recommend, kahit chat na lang Ninong, sige. May mare-recommend ka bang mga lugar na pwedeng puntahan ni Anywhere TV na baka maka-experience siya na haunted? Ito yung sinasabi nila, La Union, no? Laon. Anong parts ng La Union? Totoo po yan, halos yung mga Airbnb dun sa La Union, lahat ata may multo. Sa Luna, La Union. Si Ninong, may kinukwento. Ninong, baka gusto mo kwento, kahit i-chat mo lang, may sinasabi siyang lugar sa Baguio na sigurado siyang haunted. Yung hotel nung may nakita kayong yung kaibigan niyong matanda. Yung kung Ay, chat niya yun. ano rin yung teacher's camp? Hindi Baguio? teachers camp. Hindi teachers Hindi. camp. Merong isang hotel silang pinupuntahan dati doon na naabutan niyang buhay pa yung may-ari. Ngayon, nag-pass away na. Pero sabi niya, pag magpunta kami ng Baguio, dadaan kami doon kasi sobrang haunted daw yung... Ayun, maganda ron. Oo. Pero may trip nga ako pag uwi sa susunod. May trip ako. Yung, alam mo yung mga motels na may pinatay sa loob. Mm. Diba, usually may mga parang sinaksak, pinatay sa loob ng motel. Mm-mm. May mga list na kasi ako ng pangalan ng mga motels. Tapos parang plan ko doon matulog overnight. Tapos parang parang dadalhin ko yung mga equipment ko. Yes, oo. Baka ibang ukol maririnig mo doon. Yun lang. Parang gusto ko lang, baka kasi syempre, parang disturb kasi yung kaluluwa. Syempre pinatay, parang Oo. manap ng hostisya, ganun. Kagaya nun, pag ganun ang gagawin mo, ano yung... Again, style mo yan kung anong balak mong gawin. Pero kagaya nun, kunyari makakommunicate mo nga yun. Let's say, mangyari at makakommunicate mo. Ano yung gagawin mo after? Kunyari, nakausap mo na siya. Prayers lang talaga pag after, lalo na sa mga ganung lugar. Parang naghahanap talaga ng mga dasal yan. Totoo naman, oo. Wait, nag-raise ng hand si Ninong. Yes, Ninong. Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Good evening. Yeah, good evening. Dito sa tinatanong ni Direk, dito sa depende sa lugar. Gusto mo, Luzon, yung sa Luna, meron doon yung isang spot na malapit sa tabing dagat siya. Tapos para siya merong hindi mo masasabing watchtower. Parang watchtower siya na Spanish makikita mo doon na may mga sounds na nakukuha, may mga nakikita sila pagdating ng gabi. Yung descendants ng mga Luna, may kainan doon. Naging client namin dati yun, kaibigan. Okay. Yun doon sa, may kainan sila doon. Tapos, sa kanila ka magpakwento, marami kang maandun. Tapos yung mga transient houses doon, marami kang makikita doon. After lang yun, paglagpas mo ng T-Flex, ilang minutes lang ando ka na sa Luna. Sa Baguio naman, yung sa likod ng Burnham Park. Yun, sigurado ako doon, 100%. Tapos, sa Baguio. Aswang daw, Ninong, aswang. Aswang? Marami. Ano pa yung marirecommend mo, Ninong, since ikaw yung nakabiyahe all around the Luzon? Na feeling mo alam mo haunted. Talarwega. Yun ang hinahanap ko talaga direct. Kasi yun talaga, meron akong kasi times na yun, ang camera ko noon, yung Sony na yung unang digital na parang handycam. Okay, oo. Na ang film niya, may film pa siya pero digital na siya. Okay, oo. May kuha kami doon Meron talaga doon, lumabas talaga yung brand. Lumabas yung? Paano yun? Para siyang parang resort? May simbahan kasi doon. Destination wedding kasi yun. Yung mga early 2000. Yun namang unang destination wedding na churches. Bago yun yung pinakamalapit Before na nauso yung mga yung out of Luzon. Yun yung mga laging malabas lagi. Tapos, meron talaga doon, hindi kasal yung pinuntahan namin doon. Parang binyag yata. Yung nagpa-picture sa akin. Ano ba sa likod? Meron ba? Merong bride sa likod talaga. Bride? As in bride talaga. Oo. Oo, bride talaga. Lumabas talaga. Yun yung ang hinahanap namin.
Kasi hinahanap din yun sa ano, hinahanap din nila sa akin yun. Dahil yung isang content yata sa Iloilo na parang ganyan din, horror content din na, ano, na vlogger. Yun din ang inaano niya, kung nahanap niya sa amin. Kasi matagal na naging kwento yun eh, yung picture na yun. Dun sa ano, meron sa ano sa barangay namin. Hmm. Papunta ng fire station yun yung parang 10-story building ata yun. 90s pa lang yun, parang abandoned na yun. Pinuntahan mo? Hindi. Yung nakuha ko yung content. Binigay ko lang sa tropa ko. Nakuha mo yung sorry. Tapos binigay ko sa kanila na napasok nila. Parang di natapos sa building. Parang Okay. may kaso raw kasi yung building. Actually, sa Makati, pag inisip mo no? Sa Makati, maraming lumang building doon na talagang ang dami ko narinig. Oh. Sa Jupiter, sa may Sir, meron doon, ipapunta sa... madilim. Kasi dati yung kasi yan tapunan dati yan ng mga salvage victim madilim yan dati. Madilim kasi dyan Yung along dyan, marami tinatapon dyan na salvage victim. Oh my. Urban. Ayan, baka magandang urban yung mo. Merong magka-series ka na urban setting. Nag-vlog ako sa sa may, ba to? Lawakan Road. Oo. Diba may pumapara din doon. Yes. Wala lang, iba lang yung vibes doon kasi malamig nga Tapos nga. parang bihira yung sasakyan Parang siguro ang pagitan ng taxi siguro mga 10 minutes bago may kasunod Magkasunod. Kaya creepy talaga yung lugar sa Lawakan Road. Basta't kapag nakuha ko yung listahan yung sa dark tourism, yung mga abandoned na pinupuntahan. Kasi ang marami talaga pagdating sa ganyan, yung sa Bacolod. Yung mga yung mga meron doon. Basta yung mga mansions doon lahat meron. Meron doon lahat. Kung may may time cut at may budget. Yun, mo yun. Yun, punta mo doon, yung mga mansions doon. Sigurado yun. Yung pinag-shootingan nata nung sa Netflix, no? Ano yun? Ay, yung yung May zombie? May zombie. Oo. dun yun. Na-interview ko Sila yun, yung director nun. Si interview mo. Oo. Tapos kinakwento niya, nung sila, location scout sila, yung kasama niyang naglo-location scout, may third eye. Naniniwala naman siya. So sabi niya, pagpunta nila sa isang bahay, sabi niya, ito, perfect to. Para sa bahay na yun, gusto ko to. Sabi sa kanya, Direk, wag na tayo dito. May nakabaliktad, tapos nakasabit sa bubong Nakatingin sa atin. Umatras na sila. Museum yun, di ba? Parang museum yung bahay na yun. Yung na-shootan nila, baka, yes. Pero yung yung malaking bahay. Yung malaking kasi bahay. Ni-research ko rin yun kasi parang gusto ko puntahan. Okay. Parang pala siya, parang museum kasi parang mga ancestral house doon. Oo, ancestral house yun. Mga bahay nung sa Azucarera yun Oo. Mga mayayaman. Correct. Anong pangalan ng movie na yan? Nakalimutan ko tuloy. Pero interview. Gusto mo tanong ko sa kanya, saan yung merong nakasabit na maitim? Pwede. Yung sinasabi mo na nakasabit na maitim na yung direct, yung sa Hindi niya nasabi. Hindi niya nasabi kung saan exactly. Hindi ko alam kung yan yun. Meron doon yung sinasabi nila nakasabit. Basta yun, 6 yata yun? 6 or 7 old houses, mga mansions sa Sinay. So merong Bacolod tour ka na, Sir Anywhere. Pwede na. Bacolod series, kumbaga. Kota na. Kota na. Dami. Correct. Ayan. Sir, salamat sa pag-guest. Baka gusto mo silang invite sa YouTube mo para manood rin sila. Tsaka, inonote ko lahat ng mga minention mo tapos nalagay ko yung links rin. Pero, ayun, pa-invite sir sa YouTube mo. Ayun, thank you. Magandang gabi sa lahat at thank you at na-invite tayo rito kay Sir. Salamat rin. Dito sa kanyang podcast. Ayun, thank you sa mga nakasubaybay. At ayun, sana follow nyo ako sa YouTube channel, Anywhere TV. Meron din tayong page Anywhere TV rin. Sa TikTok, meron din kahit papaano. Nagpo-post din tayo rin. Okay. Tapos meron tayong mga upcoming na uploads. Yung sa Herrera Mansion, saka sa Cavite Hospital. Meron. Ongoing pa kasi ni-edit ko pa. Okay. Antay-antay na lang. Ayun. Salamat sa pag-invite, sir. Salamat rin sir sa mga kwento.
Kumbaga sumasaludo ko. Ito nga hindi mo nakikita pero sumasaludo ko sa tapang mo dun sa mga sa pinupunta mo dahil bubukas sara na yung pinto, hindi ka pa tumatakbo. Pero yun. Thank you, sir. Salamat. Ayun. Thank you so much, sir. Thank you. God bless. So Aaron, maraming salamat ulit sa pag-guest. Sa mga di nakasunod kay Sir Aaron, mahahanap niyo siya sa YouTube, Facebook at TikTok. Ilalagay ko ang link sa show notes. Siyempre, salamat rin kay JJ pala, ang ating suki na past guest at referrer kay Sir Aaron. Thank you rin kay Ninong sa mga referral niyang haunted na lugar. Kung ikay napadpad sa Paranormal Podcast at nagustuhan mo itong mga kwento gaya nito, welcome. Ang podcast ay koleksyon ng mga first-hand experiences ng mga tao sa mundo ng paranormal. Meron tayong new episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube and 5 days after, Tuesday, 7 p.m. sa Spotify. Para di ka ma-FOMO, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga new episodes. Mahahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and Latik Latok. Meron din tayong mga deep dive episodes para sa mga topic na palagi kong napapag-usapan pero hindi natin nadidiscuss. Deep dive episodes, English and Tagalog, every Tuesday, 11 a.m., exclusively on YouTube. Kung may mga ghost hunting adventures ka na gusto mo share, email mo lang yan sa akin sa paranormalsph@gmail.com. Pwede ka rin mag-share ng mga kwento mo sa Discord server ng podcast. Tignan nyo lang yung show notes. Nandoon ang invite link. Click nyo lang yung invite link para maka-join. Meron tayong iba't ibang thread doon kung saan mo gusto magkwento ng mga ghost, aswang, elemental at iba-iba pa. Salamat sa lahat ng pumunta sa ating occulture event. Maraming salamat rin sa mga tumulong mag-organize, sa ating speakers, sa ating vendors, at syempre sa mga listeners na pumunta kahit sila'y nalamigan ng sobra. Pasensya na. Sa sunod, hindi natin gagawin ganun kalamig. Mag-comment na lang ako tungkol dito in a few weeks siguro. Medyo busy pa sa trabaho, so hahabol natin yan. Gaya nga ng sabi ko, medyo busy sa event, so skip ko muna ang comments for this episode. At tuloy tayo sa ating pasasalamat and shout out sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you to April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Liam, Mark, Kent, Erica, Jan, Janelle, Chris, Francine, Fallen, Joe, Leah J, Jella, Amy, Eleanor, Gracie, Jervy, and Ready Set. Maraming salamat sa inyong support. If you want to support the podcast, pwedeng through Patreon or by sharing your favorite episode. Shoutout tayo kay Renz at Leah sa Facebook. Renz, pag sinabi ni Leah na mag-antay ka. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Please stay safe. LL Peoples! Gawin lang natin na timely ang LL natin. Actually, lumagpas na naman ata as of release date nito yung pagdaan ng 3i Atlas na yun nga, dumaan malapit sa solar system natin itong October of 2025. I think October 30 or 29 dumaan yung 3i Atlas. So, para sa mga hindi aware, ang 3i Atlas ay isang interstellar comet na unusual ang galaw, unusual ang speed, unusual ang trajectory. At sinasabi ng ilang tao na ito ay may extraterrestrial properties or origin.
So, syempre, iba-ibang perspective yan. Anyway, sa podcast ni Dr. Mayim Balik, yung nasa Mayim, baka Mayim yun, Mayim Balik. Sure, siya yung nasa Big Bang Theory. So anyway, may podcast siya. Ang guest niya si Harvard professor Dr. Avi Loeb. Tungkol ito sa Third Eye Atlas. Tungkol ito sa 3-Eye Atlas na pinag-usapan nila, part of it. So bandang 4 minutes 51 seconds, sabi ni Dr. Loeb, there are billions of Earth-Sun analogs out there. Meaning maraming solar system sa universe na parang kagaya ng relationship natin sa sun natin na let's say merong parang habitable planet na nasa Goldilocks zone, which is yung Earth na ngayon nasa Goldilocks zone in relation to other planets. So sabi uli ni Dr. Loeb, so it's like you live in a street and you look outside your house and you see a lot of other houses just like yours. So yun yung billions of Earth-Sun analogs out there. Sabi daw ng mga colleagues niya sa academe, okay, madami tayong nakikitang bahay sa labas, pero paano mo masasabi na may resident sa mga bahay na yun? Or nagkaka-resident ba sa mga bahay na yun? Diba? So, ganyan daw tayo mag-isip, tayo mga tao ngayon. Kasi very limited ang POV natin or point of view natin as humans. Na kung may yung mga simpleng bagay sa buhay, pinagkakabalahan natin, paano pa yung possibilities na merong life outside of Earth? So sa tingin niya, the more natural thing to assume is we have not matured as a civilization. And yun nga ang point niya, our sun formed in the last 1/3 of the cosmic history. In billions of years yun. Kumbaga, may billions of years ahead of us na nangyari na. So yung possibility na may advanced civilizations sa labas ng Earth, sa labas ng solar system natin, sa labas ng galaxy natin, malaki yung probability. So sabi nga niya, there's plenty of time for those other civilizations to exceed our capabilities. Kaya kung isipin natin bakit hindi tayo open sa possibility na to. One, tingin ko, ang feeling ng karamihan, I'm sure, ako naiisip ko ito minsan, I'm sure kayo rin naiisip nyo minsan, ano ngayon? Papakainin ko pa yung pamilya ko. Mag-iipon pa ako para sa iPhone 20. Magbabayad pa ako ng buwis para nakawin lang ng mga buhaya. Di ba? Gets na ba? So, minsan, pinagkakabalahan natin yung mga bagay na hindi naman talaga importante. So, madalas ko makita yun online. Anyway, may picture ng Milky Way galaxy tapos may nakapoint sa isang area sa Milky Way. Nakasulat, this is you worrying about your taxes. So yun. Sige, iwan na lang natin muna na to para mapaisip kayo. Napaisip pa talaga kayo. May iba pa akong masasabi about 3-Eye Atlas. May mga nag-send ng message sa akin kung ano yung mga na-experience nila sa pag-remote view sa 3-Eye Atlas. So, kukwento ko yun na lang next time. So, parang hindi nyo na muna isipin yun. Lagpas na rin naman. At this point, I'm pretty sure lagpas na rin naman. So, ayun. Ingats, LL Peeps.